Hello guys! Welcome. Collective reading po tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Be open-minded po. Hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. So, start na tayo. Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Give me the message. Ano yung energy ng person mo? So, lumalabas dito, no? Meron ako nakikita dito, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron ding Gemini, Aquarius, and Libra. Merong Virgo, Capricorn, Taurus. And Aries, Leo, Sagittarius. Nakikitaan ko dito, meron kang person dito na mayroong two faces, ano? Yung bang tipo na merong balat kayo. Nagbabalat kayo. Ito yung tipo ng tao na hindi nagpakatotoo sa'yo. Marami siyang lihim sa'yo. Ngayon, binabaliwala mo na to. Meron kang mga natuklasan dito sa taong ito. So, ngayon, itong tao na to, yung nambaliwala sa'yo, ngayon binabaliwala mo na ito. Okay? Ganun yung energy mo. So, nafe-feel ko dito, before itong tao na to, hindi to nagbibigay ng attention sa'yo, hindi nagbibigay ng oras sa'yo. Ngayon, marami na tong oras para sa'yo. Okay? Kaya lang dito, hindi ka tumatanggap ng attention mula sa tao na to. Kumbaga, tapos ka na dito, iniiwasan mo to, wala kang oras sa kanya rito, na kung saan dati, ikaw yung maraming oras sa kanya, pero binaliwala ka nito. So, ngayon, lumalabas dito, nabaliktad yung sitwasyon. Kumbaga, itong tao na ito, hindi siya nagpakatotoo dito, okay, sa Knight of Water, hindi siya nagpakatotoo sa'yo. Maraming beses na dinedma or binaliwala ka ng tao na to, na kung saan ngayon nabawi mo yung sarili mo, okay? Kaya dito, lumalabas dito na wala kang oras sa kanya, okay? Ngayon mo pinatitikim sa taong ito yung ginawa niya sa'yo. Kasi dito hawak mo na yung, para bang yung bang tipo na naibalik mo yung kumpiyansa mo, naibalik mo yung dating ikaw. Lumalabas dito na ikaw, confident ka ngayon. Confident ka sa mga ginagawa mo ngayon. Okay yung sitwasyon mo ngayon. Nakikita ko dito, naka-recover ka sa sitwasyon. Ayan. So, dito, yung iba sa inyo, pareho kayo ng zodiac sign. Meron ako nakitang Virgo, Capricorn, Taurus na magkadiling, okay? Lumalabas dito, before, ikaw yung walang-wala. So, lumalabas dito na yung iba sa inyo, pinagkaitan ka nito financially or pwede rin sabihin, yung sinabi ko kanina dito, meron dito hindi sinuportahan or binaliwala, So, lumalabas talaga dito kahit sa financial support, hindi ito nagbigay. Nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, meron kayong anak ng tao na to or pwede rin sabihin na ngayon single mother or single father ka na tumataguyod sa anak mo, okay? Nakikitaan ko dito, ginagamit mo yung utak mo ngayon sa kung paano mo paiiralin yung
yung kabuhayan mo, okay? Maging sa sarili mo, no? Ginagamitan mo na ng utak. So, lumalabas dito, nagiging kang matalino sa desisyon mo. Yung iba sa inyo, nagtatagumpay sa kanyang mga trabaho. O namang klase ng trabaho mo, nakikitaan ko dito na may paglago na nangyayari sa'yo, na kung saan before, nangangailangan ka ng support, pero ngayon, kaya mo na yung sarili mo. So, lumalabas dito, stable yung iba. Stable ka financially, okay ka financially. Kasi dito, nakikitaan ko dito, ginamit mo yung talino mo kung paano makasurvive dito, okay? Nakikitaan ko dito, nagkaroon ka ng talino dito sa nangyari sa'yo. So, dito, lumalabas dito yung Gemini, Aquarius, and Libra, may kadiling na Capricorn, Taurus, and Virgo, okay? Sa part na to, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, meron akong nakikita dito na hanggang ngayon, meron ditong tao na nag-iisip sa'yo, nananatili pa rin sa alaala mo. Ayan, ganun yung nafe-feel ko dito, Meron nag-iisip, nananatili pa rin sa alaala mo, hindi makalimot sa nakaraan. Meron ako nakikita dito, inalisan, iniwan, malakas yung Aquarius, So, nafe-feel ko dito yung gusting na nangyari, merong pang iiwan na nangyari, pero ganun pa man, yung naiwan ay naiisip pa rin niya yung person niya, okay? So, nakikitaan ko rin dito, meron akong nakikita dito nagsusumikap. Yan. Malakas yung Capricorn, nagsusumikap siya dito para maitaguyod yung sarili niya. Nag-iipon siya dito para sa future niya. Meron siyang pinag-iiponan dito, nakapokus siya sa kanyang paglago, ganun. Ganun yung energy ng tao na to. Kumbaga, nagsusumikap siya. Hindi niya muna pina-priority yung love kasi iniwan na siya before or pwede rin nasaktan na siya before. Kaya dito, pinagtutuunan na lang niya ang pag-iipon para sa kanyang hinaharap. Ganon, okay? So, dito sa part na to, nakikitaan ko dito yung Virgo, Capricorn, Taurus, and Aries, Leo, Sagittarius. May magkadiling na ganon, okay? Meron ako nakitang matagumpay na tao. Yung bang tipo na lahat ng pinaghihirapan niya, nagtatagumpay dito, nagsusumikap tong tao na to para maibigay yung pangangailangan ng pamilya. Doon siya nakapokus sa financial niya. Kumbaga dibdiban tong tao na to na magtagumpay. Kasi itong tao na to, naranasan ito na magkaroon ng sitwasyon na mahirap din, pero mas nananatili sa kanya yung pagmamahal. Alam mo yung tipong nasaktan siya, pero imbis na maging bitter siya sa sitwasyon, mas pinili niya yung mahalin yung sarili niya, o paglaya sa sarili niya. Kumbaga, yung lumang chapter ng buhay niya, pinakawalan niya na yon at humahanap siya ng panibago para sa sarili niya, na kung saan mas inaaral at binubuo niya yung sarili niya para sa ikauunlad niya. Ganon yung energy nito. So, lumalabas dito, yung iba sa inyo, pansinin ng tao, okay? Malakas ang appeal, malakas yung charisma niya. Nakikitaan ko dito, matagumpay siya dito So, lumalabas din dito, patuloy itong tao na ito sa pag-usad. Ayan. Marami na itong napagdaanan sa buhay, marami na itong nalampasan sa buhay. Hindi to takot na sumubok ng bagong experience. Handa siya na magmahal muli. Ito lang yung nakikita kong energy dito, Kumbaga itong tao na to, kahit may mga naranasan siya sa nakaraan, hindi niya hinahayaan na ma-stuck siya sa nakaraan, bagkos, hinahayaan niya yung sarili niya na lumago. Ganon. Kaya dito, nakikitaan ko dito na nakatuon muna tong tao na to sa kanyang pangkabuhayan, sa ikauunlad niya, at nagtatagumpay tong tao na to. Meron akong nakikitang masaganang tao dito, okay? Mag-focus siya sa kanyang kita, focus siya sa stability niya, isinasantabi na muna niya yung nakaraan, at
bukas ang puso niya sa bagong papasok sa buhay niya. Ganon, okay? So, tingnan natin dito yung advice sa'yo. Yung spirit advice. Give me the message. Focus on your own growth. So, dito, kailangan mo mag-focus para sa sarili mo. Kailangan mo maging aware din sa sarili mo kung paano ka kumilos, yung emotion na nilalabas mo. And then, nakikita ko din dito, nagkakaroon ka ng self-improvement. Araw-araw, nagkakaroon ka ng pagbabago. So, lumalabas dito, tumutungo ka sa paglago mo. Okay? Is individual. Ganon. So, dito, yung iba sa inyo, nakapokus ka sa sarili mong paglago, kung paano mo may improve ang sarili mo, at kung paano ka nagiging aware sa mga bagay at mga desisyon na gagawin mo. Okay? So, meron ka ding mga nadidiscover sa sarili mo na pagbabago or pwede rin unti-unti mong nakikita na merong pagbabagong nagaganap sa'yo. Okay? So, dito, follow your passion. Yung iba sa inyo, minumungkahi dito na alamin kung ano yung purpose mo. Alamin mo kung ano yung bang tipo na gusto mong gawin. Okay? Passion mo. So, dito, kumuha ka ng inspirasyon sa iba para maging masaya ka. Okay? Huwag mong hayaan na ma-stuck ka sa mga masasakit na pangyayari. Bagkus, humanap ka ng mga positibo para sa ikauunlad mo. Para ma-fulfill mo yung sarili mo. Ayan. Honor your unique journey. Kasi meron ka ditong sariling paglalakbay. Alam mo yon, yung tipong pag nalaman mo yung purpose mo, alam mo na yung gagawin mo, kung ano ba yung iyong pangarap, sundin mo, ipagpapasalamat mo yon dahil sa paglago na nangyayari sa'yo. Kasi nabubuksan ng kaisipan mo sa mga bagay-bagay, natatanggap mo na lahat ng mga nangyari sa buhay mo ay may dahilan para lumago ka rito. So, nakikitaan ko dito, patungo ka rin sa self-love, okay? Pagmamahal sa sarili. So, release the past. Ito na yung time para i-release yung nakaraan, i-let go na, at mag-healing. Or i-healing mo yung iyong sarili. So, magkaroon ka ng renewal para sa sarili mo at paglago. So, dito ka patungo, kailangan mo lang ditong i-let go yung nakaraan at maghilom sa nakaraan para nang sa ganun, dun papasok yung renewal at growth sa'yo. Okay? Ayan, ito yung nakikita ko. So, tingnan naman natin yung situation ng person mo. Okay? Kumbaga, binigyan ka dito ng advice. So, tingnan natin kung ano yung situation ng person mo. So, meron ka ditong resistance. So, yung gusto niya, meron kang secret admirer. Kung gusto ng tao na ito na mag-express ba ng kanyang nararamdaman sa'yo. Iparamdam sa'yo na andyan lang siya, okay? Nag-i-exist siya sa buhay mo. Kaya lang dito, sekreto pa lang to. Ayan. So, healing yung iba sa inyo, ito na yung time para mag-healing. I-release ang mga dapat i-release. And, alam mo yun, mag-cleansing, okay? So, yung iba sa inyo na nandito ka sa stage na nililinis mo ang isip mo, nililinis mo yung puso mo, kinakalimutan mo na lahat ng mga nangyayari sa'yo, at pinapalaya mo na yung sarili mo sa sitwasyon. Ayan. Karma, consequence and cause and effect. So, dito, dyan papasok yung, pag halimbawa nakikita na natin yung ating sarili, natatanggap na natin yung mga pagkakamali natin, dahil nagkakaroon tayo ng pangunawa, So, at pinapaubaya na natin kay God yung mga tao na nagbigay ng pasakit sa atin, at hinahayaan na natin ang kumilos ay si universe para sa atin, Dito pumapasok yung karma, okay? Good and bad. Kapag meron kang ginawang mabuti sa iyong kapwa, good yung parating sa'yo. At kung meron kang ginawang masama sa iyong kapwa, bad yung parating sa'yo. Ganun yung cause and effect ng gawa ng isang tao. Na kung saan, ikaw, hinahayaan mo na maghilom ka rito sa naranasan mo. At hinahayaan mo na yung karma dito, okay? Yung iba sa inyo,
mas nagkakaroon ng malawak na pangunawa sa mga nangyayari sa buhay niya at ipinagpapasa Diyos na lang ang lahat, okay? So dito, yung karma, depende naman yun sa ginawa sa'yo, okay? So dito nakikitaan ko dito, the more na naghihilom ka, the more nakikilos tong karma dun sa tao na nanalbahi or nanakit sa'yo, okay? So dito, no, family matter. So ibig sabihin, no, nakikitaan ko dito, importante sa'yo yung pamilya. Okay, kahit yung man tipo na yung iba sa inyo, single mother pwedeng iniwan ka ng tao nito na solo ka or pwede rin na-disgrasya, okay? Yung ibang tipo na nabuntisan, ganyan, or nakadisgrasya. So, nakikita ko dito, yung iba sa inyo, mas nagpo-focus na lamang sa anak. Ayan. Mas pinapanatili mo na mag-focus dun sa anak mo para sa inyong dalawa, okay? Sa kinabukasan yung dalawa, mag-ina, okay? So, ito na nakikita ko, no? So, ngayon, ikaw nandito ka sa moment na unti-unti kang lumalago, unti-unti mong nahanap muli yung sarili mo at unti-unti mong natatanggap yung katotohanan at nakikita mo na yung totoo para sa person mo dito at dito naghihilom ka rito. So dito hinahayaan mo na lamang yung karma ang kumilos sa person mo, okay? Sinurrender mo na ang lahat. Ganon. Yung iba sa inyo, no, ito lang nafe-feel ko sa'yo. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.